Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa vertical garden. Ipapakita ko po sa inyo yung ginawa kong vertical garden na tinaniman ko po ng iba't ibang klase ng halaman. Coming up! Kung kayo po ay nasa urban or limited po yung inyong space sa bahay para makapagtanim po ng iba't ibang klase ng halaman, iba't ibang klase ng gulay, makakatulong po yung information na ito. Dito po tayo ngayon sa aming backyard. Ito yung ginawa kong vertical garden. Meron po kaming metal na post. May mga patungan po yan. Diyan ko po nilagay yung iba't ibang klase ng mga tanim. Pwede natin siyang i-modify. Pwede kayong gumamit ng mga kahoy, kawayan. So, depende po sa gusto nyong design. Pwede yung A-type, pwede rin yung tower type tulad nito. Pwede rin po yung mga nakahang. So, depende po sa inyo. So, kung limited yung space, mas mainam po magtanim tayo vertically. So, objective ko po dito, makapag-harvest ako ng mga gulay at yung mga ingredients na kakailanganin po namin sa aming kusina. Kaya iba-iba po yung mga tinanim ko po dito. So, dito meron akong kalamansi. Yan na po yung kanyang mga bunga. Kasi nung nasa previous video, hindi makita yung mga bunga kasi sobrang liliit pa. So, ngayon malalaki na po yung kanyang mga butil. So, yan na po yung bunga ng ating kalamansi. Ito yung ating 7 colors na sili. Tapos dito meron tayong siling labuyo. Yan. So madalas din po namin siyang ginagamit. Yung isang maganda rin na isama dito sa ating tower, yung siling haba o yung siling panigang, kasi yun po yung madalas natin nagagamit sa kusina. So magpupunla po ko noon, idadagdag natin dito sa ating vertical garden. Dito naman po sa bandang gitna, naglagay po ako dito ng lettuce. So yung mga leafy vegetables kasi kahit po maliliit lang na container, pwede po silang mabuhay. So dito ko nilagay yung lettuce. Then ang gagawin ko po dyan ay cut and grow lang. So pipitas lang po ako ng dahon, tapos hahayaan ko po siyang tumubo ng tumubo. Then yung ginawa ko po pala dito sa paso na to, naglagay ako ng bunot ng nyog para po mag hold ng moisture. Kasi itong mga leafy vegetables ay fast growing plants. So kailangan po nilang lagi nakakasipsip ng tubig. So para ma-maintain yung magandang moisture, naglalagay po ako dito ng bunot ng nyog. Tapos saka ko siya nilalagyan ng potting mix para pwede ng taniman. Then dito naman sa bandang baba, meron akong kamatis. So ito po ay cherry tomato. Kung mapapansin nyo po, talbos lang yung nakalutang kasi tinanim ko po siya ng malalim. Then nag-iwan po ako ng space para habang lumalaki siya, magdadagdag lang po ako ng organic materials saka ng lupa hanggang sa mapuno ko po yung container para lahat po ng katawan ng kamatis na nakalubog ay tutubuan po ng ugat. So mas maraming ugat, mas effective po sa halaman na sumipsip ng tubig tsaka ng nutrients dun sa container. Dito po may tanim tayong dahon ng sibuyas. Ito po yung nabili namin sa palengke. Tapos ginamit na po namin yung upper portion, yung dahon. So nagtira lang po kami ng bulb na meron pang ugat. Tapos tinanim po namin. So ngayon tumutubo na po siya. So, ginawa po namin, hiniwalay-hiwalay namin yung bulb. Isa-isa po namin siyang tinanim sa mga container. So, kung mapapansin natin, medyo malaki-laki ng konti yung container na ginamit ko. Kasi, ito pong mga sibuyas, nagkakaroon po siya ng suhi. No? Nagkakaroon siya ng additional bulb. So, kailangan po maluwag yung kanyang space para dumami yung kanyang mga bulb. Then, yung gagawin po namin dito, same with lettuce, cut and grow din. Kakat na lang namin siya. Tapos, tubo lang ng tubo yung dahon niya. Dito naman sa bandang baba, may tanim po tayong talong. So medyo lanta lang siya ngayon kasi kalilipat ko lang po sa mas malaki-laking paso. So tandaan po natin pagka yung tanim medyo malaki. So kailangan malaki din po yung inyong pinagtataniman. Although pwede siya sa mga maliliit na container, pero hindi siya ganun kaganda yung tubo kasi sobrang sikip po nun para sa kanya. So tinataniman ko po at least 4 liters, no? 1 galon yung laki ng container para maganda po yung tubo ng mga halaman. Pero doon sa mga maliliit tulad ng leafy vegetables, kahit maliliit lang yung kanyang mga container, okay lang po yun. Then sa mga kalamansi, sa mga sili, mas mainam po na mas malaki. Mapapansin nyo, iba yung container ng kalamansi ko tsaka ng sili. So ito po yung air pruning container. So kung gusto nyo po matuto tungkol sa air pruning, search nyo lang po sa agrinihan yung air pruning tapos agrinihan. Dalawa po itong vegetable tower ko, itong vertical garden ko. Nandun yung isang kalamansi tsaka yung isang sili. So dito po marami tayong pwedeng idagdag. So depende po sa atin kung ano yung gusto nating ma-harvest at magamit sa kusina.
Hindi ko po sinama dito yung mga sitaw, no? Yung mga gumagapang kasi susukal itong aking vertical garden. Pero pwede po yun. Pwede tayo magtanim ng sitaw. Ilalagay lang natin siya sa lower portion tapos gagawan lang natin siya ng pagapangan niya para hindi siya lumipat dun sa ibang tanim. So, tandaan lang po natin pag gumawa tayo ng vertical garden tulad po nito, yung lilim na naidudulot po ng malalaking tanim. So ginagawa ko po yung mga malalaki na sa bandang likod or nasa bandang baba para hindi niya po matakpan yung mga tanim na nasa gitna. Kasi pagka malilim po, medyo hindi maganda yung tubo, lalo na po ng mga leafy vegetables, medyo madilaw yung dahon, maliliit yung dahon kasi kulang yung sunlight na nakukuha po nila. So mas mainam, i-check nyo kung ano yung best na position ng mga halaman. So kayo na po yung mag-arrange. Depende po yan kasi sa tubo ng mga sanga. Merong mga palapad, meron din po na patayo tulad nito. So pataas yung kanyang mga sanga. Kaya walang problema dun sa mga nasa lower part. Hindi niya ganun nalililiman. So kailangan lahat po sila nakakakuha ng magandang sikat ng araw. So as much as possible, morning sunlight po yung maibigay po natin sa kanila. Pero kung wala namang morning sunlight, kasi iba-iba po tayo ng location, yung iba may pader, kaya wala silang morning sunlight, yung iba may puno, kaya wala silang morning sunlight. Okay lang din kahit tanghali or hapon na sikat ng araw as long as meron po silang nakukuha. Hanggat maaari, makakuha sila ng 6 na oras. Kung gusto nyo po talagang maganda yung tubo ng inyong mga halaman, at least 6 hours. So kailangan hanapin nyo po dun sa inyong backyard kung saan po yung lugar na nasisikatan ng araw, dun natin i-install itong vertical garden natin. Tungkol naman po sa potting mix na ginamit po namin, ang ratio na ginamit namin dito ay 50-50. 50% lupa tapos 50% na pinaghalo-halong organic materials. Kung gusto nyo po matuto tungkol sa paggawa ng potting mix, i-search nyo lang po sa Agrinihan yung potting mix tsaka Agrinihan. Makikita nyo po doon yung iba't ibang organic materials. Pinaliwanag po namin kung ano yung mga nutrients na available po doon sa mga organic materials na nilalagay natin sa ating potting mix. So, wag po natin ilimit yung mga gulay na pwede natin ilagay dito. Pwede natin dagdagan ng ibang gulay, ng mga herbs. Etong ating vertical garden, mas maganda pa nga kung meron tayong ilalagay na bulaklak. Kasi yung bulaklak po, yan yung nag-a-attract ng mga beneficial insects. Kung mas maraming beneficial insects, mas konti po yung problema natin sa mga peste. And itong mga beneficial insects ay mga pollinator. So napapadoble at triple pa po nito yung mga bunga ng ating mga halaman. So mas maraming insekto, nakakamping insekto, mas maganda. So dito sa tanim ko, dadagdagan ko pa, may mga herbs pa po ako na pwedeng isama, isisingit ko po dyan. I-check ko rin sa umaga kung saan po yung tama ng sikat ng araw para alam ko po na pwede pa siyang dagdagan. So sana po nakatulong information na to. Sana gumawa rin po kayo ng sarili nyong vertical garden. Tapos i-share nyo po sa ating Facebook page para ma-inspire po yung iba na gumawa rin ng sarili nilang vertical garden. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!